Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ang ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco at shoutout kay Ika Pablo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, magbabalik tayo sa pag-upload na 4 na videos everyday simula ngayong araw. Kabanata 2,986 hanggang 2,990. Hindi ko inaasahan na mahahanap niya ako. Napabuntong hininga na sabi ni Chongyang na nang magretiro siya sa mundo, halos putulin na niya ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Upang linangin ang Chiho ng buong puso, pinili niya ang ganoong kalalim na bundok at matandang kagubatan, ngunit hindi niya inaasahan na makakatakas siya sa mga mata ni Nanggang Bolang. Walang makakatakas sa gustong malaman ng may-ari, mahinang sabi ni Zong Changkyo. Tumango si Chongyang. Nakakamangha talaga ang sphere of influence ng Nanggang Bolang. At dahil nangako siya kay Nanggang Bolang noong mga taong iyon, ngayong natagpuan na siya, wala na siyang dahilan para tumanggi. Pagtingin sa kuneho na kanyang ninunguya, nagtanong si Chongyang, ano ang gusto niyang gawin ko? Hawak ni Yanjing ang Wuji Summit. Sana ay makadalaw ka rito. Sabi ni Zong Changkyo. Wuji Summit. Bahagyang nagulat si Chongyang. Bilang isang martial artsman, alam niya ang Wuji Summit, ngunit hindi niya lubos na naintindihan ang dahilan kung bakit siya hiniling ni Nanggang Bolang na dumalo. Nagkaroon din ng sariling impluwensya si Nanggang Bolang sa mainit na tag-araw, ngunit ang mga puwersang ito ay hindi kailanman lumitaw. Umasa si Nanggang Bolang sa maraming pape para kontrolin ang sitwasyon, dahil gusto niyang bumuo ng sariling kapangyarihan sa ganitong nakatagong paraan. Ngayon, dadalo si Nanggang Bolang sa Wuji Summit sa publiko. Totoo bang pagod na siya sa pagiging low profile at handa na siyang ipakilala ang pangalan niya sa Yangtze? Gayunpaman, naramdaman mismo ni Chongyang na may mali sa gayong haka-haka, dahil hindi naman ganoong tao si Nanggang Bolang, at hinamak niya ito. Pwede bang magtanong kung bakit? Sabi ni Chongyang. Umiling si Zong Changkyo at sinabing, kung gusto mong malaman ang dahilan, maaari mong tanungin ang may-ari pagkatapos mong makita siya. Hindi ako kwalipikadong sabihin sa iyo. Napabuntong hininga si Chongyang. Sa katunayan, hindi mahalaga kung ano ang dahilan. Ang mahalaga ay minsang nangako siya kay Nanggang Bolang. Ngayon ay nagpapadala si Nanggang Bolang ng mga tao upang pumunta sa kanya, at makakalabas lamang siya ng bundok. Nakakalungkot lang na maantala ang pagsasanay ni Chiho, at kung ang pagsasanay ni Chiho ay maantala ng isang araw, ang kanyang ritmo ng pagsasanay ay ganap na masisira. Kung maiiwang mag-isa si Chiho sa bundok, mag-aalala si Chongyang sa kanyang kaligtasan. Pwede kong isama ang apprentice ko. Walang problema, syempre. Pumunta si Chongyang sa bibig ni Chiho na puno ng langis. Inangat ni Chiho ang kanyang ulo, nagpakita ng isang maliwanag at tapat na ngiti, at sinabing, napakahusay ng pagkakayari ng master. Masarap ito. Chongyang nakagawian kikyu, sinabi, magmadali upang mag-impake up, handa na upang pumunta daw ng bundok. Hindi ito ang pang-aabuso ni Chongyang kay Chiho, ngunit ang master at apprentice ay nasanay na sa ganitong paraan ng pakikasama. Kung hindi sinisipa si Chiho 2 beses sa isang araw, hindi siya sanay. Pababa ng bundok, nagtataka si Chiho kay Chongyang, dahil sinabi ng master na talagang hindi siya kwalipikadong bumaba ng bundok bago niya matugunan ang mga kinakailangan. Master, bakit tayo bababa ng bundok? Tanong ni Chiho. Ang daming kalokohan. Bababa ako ng bundok, kailangan ko bang ipaliwanag sa'yo? With that, muling itinaas ni Chongyang ang kanyang mga paa. Nang makita ito, mabilis na bumalik si Chiho sa cabin para mag-impake. Bagamat maraming pagdududa si Chongyang sa kanyang puso, hindi niya tinanong si Zong Changkyo.
Alam niya ang pagkakakilanlan ni Zhong Changkyo. Hindi siya naglakas loob na sagutin ang mga bagay na ito ng madali. Nagsimula silang tatlo na bumaba ng bundok ng gabing iyon ng walang pahinga. Yanjing, dahil sunod-sunod na inabandona ng mga kalaban ng Aaron ang kompetisyon, tila walang magawa ang Aaron, ngunit hindi siya idle. Dahil dumating na si Nangang Bolang sa Yanjing, may pagpupulong sa pagitan nila ni Nangang Bolang maya-maya. Medyo kakaiba sa mga araw na ito. Nakaupo sa sala na nanonood ng TV, biglang narinig ni Aaron si Shi Jing na nakikipag-usap sa sarili gamit ang kanyang mobile phone. Anong problema? Kainahinalang tanong ni Aaron. Pumunta si Shi Jing sa Aaron at ibinigay ang mobile phone sa Aaron. Si Shi Jing at Wu Zin ay nakikipag-chat sa kanilang mga mobile phone. Sa unahan, nagkukwentuhan sila. Gayunpaman, ang mga mensaheng ipinadala ni Shi Jing kay Wu Zin nitong 2 araw ay hindi nakatanggap ng anumang tugon. Anong kakaiba? I've made it very clear to her. Normal lang na ayaw kanyang kausapin. Nakangiting sabi ni Aaron, hindi ito bumalik sa mensahe, akala niya ay malaking bagay ito. Umiling si Shi Jing at hindi sumasang-ayon sa Aaron. Talagang walang awa siya kay Wu Zin, ngunit hindi iniisip ni Shi Jing na makakaapekto ito sa relasyon nila ni Wu Zin, at si Wu Zin ay isang napakagalang na bata sa kanyang isip. Paanong hindi niya maibabalik ang kanyang impormasyon ng walang dahilan? Anak, sa loob-loob ko, medyo hindi ako mapakali, parang may nangyari. Sabi ni Shi Jing, huwag kang mag-alala, kung ano ang maaaring mangyari, at kahit na may mangyari, ito ay walang kinalaman sa amin. Sinabi ni Aaron na sa unang pagkakataon na nakilala niya si Wu Zin, iniligtas niya ito sa gabi. Kung matigas pa rin ang ulo ni Wu Zin, wala itong kinalaman sa Aaron, kaya wala siyang pakialam sa mga bagay na ito. Paano kung may kinalaman ito sa iyo? Bakit hindi ka sumama sa akin at umuwi at tingnan, sabi ni Shi Jing. Nang marinig ito, agad na naging alerto ang Aaron. Hindi ba dapat ito ang taktika ni Shi Jing, na sadyang sinusubukang hayaan siyang makilala si Wu Zin sa ganitong paraan? Inay, imposible talaga para sa akin at sa kanya. Hindi mo kailangang mag-isip ng mga walang kwentang paraan para makilala ko siya. Walang magawang sabi ni Aaron. Marahang pinalo ni Shi Jing ang balikat ni Aaron at sinabing, nag-aalala talaga ako, at matagal ko nang tinalikuran ang ideyang ipares ka sa kanya. Paano ko gagawin iyon ng sinasadya? Nasa hustong gulang na siya at dapat na maging responsable sa lahat ng kanyang mga kilos. Kung magdulot siya ng panganib sa kanyang sarili, dapat niyang tanggapin ang mga kahihinatnan nito, mahinang sinabi ni Aaron na wala siyang pakialam kay Wu Zin. Kung talagang delikado, hindi binalak ng Aaron na gawin ito, hindi ka ba natatakot na ito ay tungkol sa iyo? Paano kung kaaway mo ang gumugulo sa kanya? Sabi ni Shi Jing, paano ito, aking kaaway, paano ito makikita sa kanyang ulo? Si Han Sanchen ay nakaupo sa sofa, mukhang mahina, kung hindi ka pupunta, ako mismo ang pupunta, sabi ni Shi Jing, bumalik sa kwarto at kinuha ang kanyang bag, handa nang lumabas. Aaron one-face gusot, hindi niya intensyon na makialam, ngunit hindi rin niya kayang hayaang mag-isa si Shi Jing. Paano kung magkita si Wu Zinzan sa anumang problema at kinaladkad si Shi Jing sa tubig, talagang nakumbinsi kita, walang magawa si Aaron at nakipagsabayan kay Shi Jing. Tumawa si Shi Jing at sinabing, bakit, nag-aalala pa rin ako sa nanay mo. Akala ko napakawalang puso mo. Ma'am, ito na ang huling pagkakataon. Pagkatapos noon, mas mabuting makipaghiwalay ka kay Wu Zin. Sinabi ni Han na ayaw niyang makisali kay Wu Zin ng masyadong malalim. Hindi siya natatakot na maapektuhan siya, ngunit nag-aalala na baka hindi maalis ni Wu Zin ang kanyang sarili mula sa relasyon. 2 tao at 1 linya ang dumating sa sira-sira na komunidad. Tingnan ang hitsura ni Shi Jing na kinakabahan, tila talagang nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng Wu Zin, hinayaan nito ang Aaron na makaramdam ng hindi kapanipaniwala. Paano mapapaunlad ng 2 taong ito ang kanilang relasyon sa ganoong lawak? Hindi maintindihan ni Han Sanchen ang nararamdaman ni Shi Jing dahil wala siya sa posisyon ni Shi Jing. Para kay Shi Jing, binibigyan siya ni Wu Zin ng pakiramdam ng isang tunay na kaibigan. Dati, kapag nakikipagkaibigan siya, siya ang hostess ng isang mayamang pamilya. Ang mga tinatawag na kaibigang ito ay pawang kasangkot sa mga interes. Sa madaling salita, ang paraan ng pakikipagkaibigan na ito ay batay sa mga interes.
Sa isang diwa, hindi sila tunay na magkaibigan. Iba si Wuzin. Pinag-uusapan nila ang lahat at hindi nagsasangkot ng anumang mga interes sa pananalapi. Para kay Shi Jing, si Wuzin ang kanyang unang kaibigan sa totoong kahulugan. Kumatok sa pinto. Walang tugon mula sa pinto. Wala dapat si Wuzin sa bahay. Lalo itong nag-aalala kay Shi Jing, dahil hindi bumabalik ang balita, hindi sumasagot ang telepono, masyadong kakaiba ang sitwasyong ito. What to do? Parang may nangyari talaga. Nag-aalalang tanong ni Shi Jing kay Aaron. Binuksan ni Aaron si Shi Jing at sinipa ang pinto. Kahit na ang paraan ay mas marahas, ito ang pinakasimple at epektibo. Umuwi. Nang malaman ni Shi Jing na may alikabok sa mesa ng tsaa, mas sigurado siya na may nangyari kay Wuzin. Kung hindi lang ilang araw na walang tao sa bahay, paano na lang may alikabok sa tea table? Mukhang ilang araw na siyang hindi umuwi. Napagtanto din ng Aaron na may mali. Ito ang tahanan ni Wuzin. Kahit anong gawin niya sa labas, siguradong uuwi siya para magpahinga araw-araw. May dahilan siguro kung bakit hindi ako umuwi ng ilang araw. Tatawagan ko si Yang Wanlin. 3,000 matapos, kinuha ang mobile phone. Nagtatrabaho si Wuzin sa kumpanya ni Yang Wanlin. Dapat malaman pa ng mga tauhan ni Yang Wanlin ang tungkol sa kinaroroonan ni Wuzin. Lauhan, paano mo naalala na tinawag mo ako? Masiglang sabi ni Yang Wanlin. Tulungan mo akong tanungin ang mga tao sa iyong kumpanya kung pumasok si Wuzin sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Sabi ni Aaron. Para kay Wuzin, mayroon pa ring impresyon si Yang Wanlin. Kung tutuusin, may kinalaman siya sa Han 3,000, at hindi niya ito madaling makalimutan. Oo, tatanungin ko kaagad, at babalikan kita mamaya. Kasabay nito, ibinaba ni Yang Wanlin ang tawag. Wala pang 2 minuto, tumawag ulit si Yang Wanlin. Kumusta na? Aaron ay hindi makapaghintay na magtanong. Hindi siya pumasok sa trabaho lately, sabi ni Yang Wanlin. Ako ay humihingi ng paumanhin. Aaron subconsciously sinabi, hindi pumunta sa trabaho, hindi umuwi, ang aksidente ay isang katiyakan, ngunit eksakto kung ano ang nangyari, Aaron sa pagitan ng isa ay hindi maaaring hulaan. Ano ang problema? May magagawa ba ako para sa iyo? Tanong ni Yang Wanlin. Natatakot ako na may nangyari sa kanya. Pakiusap kung sino ang malaman kung saan siya nagpunta bago siya nawala. Sabi ni Aaron. Oo, ako na mag-aayos ng mga tauhan. Natural na hindi tatanggihan ni Yang Wanlin ang kahilingan ni Aaron, kahit na ito ay isang bagay na hindi niya pinapahalagahan. Hanggat nagsasalita si Aaron, tutulungan niya ang Aaron na gawin ito. 3,000. She'll be fine. Tinanong ni Shi Jing si Aaron na may nag-aalalang mukha. Hindi sigurado ang Aaron. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay nawala ng ilang araw. Walang makapaghuhula kung ano ang mangyayari sa mga araw na ito. At ngayon ay hindi man lang mahulaan ni Aaron ang dahilan, pati na ang pagtukoy kung ano ang nangyari sa kanya. Sa prinsipyo, pagkatapos ng 2 pagkatalo, dapat siyang matutong maging matalino at alam kung paano protektahan ang sarili. Paano siya nawala bigla? Biglang naisip ni Aaron ang sinabi ni Shi Jing sa kanya sa bahay kanina. May kaugnayan ba talaga ito sa kanya? Kung talagang may kinalaman ito sa kanya, natatakot ako na baka mas seryoso pa ito sa inaakala ko. Ma, umuwi ka muna, pupunta ako sa bahay ni Mo. Sinabi ni Han na kahit na hindi sigurado kung ang pagkawala ni Wuzin ay may kaugnayan sa kanyang sarili, kung ito ay may kaugnayan sa kanya, malamang na si Mo Yo ang gumawa nito. Itong baliw at walang prinsipyong binibini lang ang makakagawa ng mga katangahang ito. Sige, ingat ka. Sa tuwing kailangan niyang magmadali, palaging nakadarama si Han Sanchen na walang kapangyarihan, dahil hindi pa siya nasa hustong gulang, at hindi siya maaaring magkaroon ng lisensya sa pagmamaneho, lalo pa sa pagmamaneho, na halos nagdaragdag ng problema sa kanya. Pumara ako ng taxi at dumiretso sa compound ni Mo. Nagpadala si Mo Yanxiang ng mga tao sa lungsod kung saan matatagpuan ang pamilya ni Chi. Ayon sa kanyang mga tagubilin, sisimulan niya muli ang pamilya ni Chi. Ito ang kanyang pangako sa Aaron, kaya hindi ito pinababayaan ni Mo Yanxiang. Matapos magpasya na bigyan ng higit na pansin ang Aaron, huminto si Mo Yanxiang sa pag-iisip kung paano haharapin ang Aaron, at naisip pa niya kung paano gagawing mas mabuti ang relasyon sa pagitan ng mga inapo ni Mo at Aaron. Para kay Mo Yanxiang, na ipinanganak sa kalsada,
Hindi madaling magkaroon ng ganoong ideya, naganap na naglalarawan kung paano nagdulot ng takot kay Mo Yanxiang ang malakas na lakas ng Aaron. Nang dumating si Aaron sa tahanan ni Mo, personal siyang tinanggap ni Mo Yanxiang. Ngunit nang makita ang marangal na ekspresyon ni Aaron, medyo nabahala si Mo Yanxiang. Baka may nangyari kaya ginawa niyang seryoso si Han. 3,000, bakit sabik na sabik kang lumapit sa akin? Anong problema? Naging mas intimate ang address ni Mo Yanxiang sa Aaron, na parang sarili niyang pamilya. Gusto kong makita si Moyo, direktang sabi ni Aaron. Natigilan sandali si Mo Yanxiang. Hindi ba tumanggi ang batang ito na maging manugang ni Mo? Paano siya magkukusa para makilala si Mo ngayon? Mahirap bang masakop ng kagandahan ni Mo? Kung gayon, ito ay isang magandang bagay para sa pamilya mo. Gayunpaman, nalaman ni Mo Yanxiang na hindi ganito ang ekspresyon ni Aaron. Malamang sa sarili niyang wishful thinking lang ito, huwag kang mag-alala. Susundan ko siya sabay sabi ni Mo Yanxiang. Pagkatapos utusan ng mga katulong, tinanong ni Mo Yanxiang si Aaron, mayroon ka bang ideya tungkol kay Moyo? Kung hindi mo siya maabutin, may magagawa ako para sa iyo. Mo Yanxiang, mas mabuting ipagdasal mo na ito ay not Mo's business, otherwise, ang Mo family mo, kahit nasa ulo ko. Malamig na sabi ni Aaron. Binago ng pangungusap na ito ang atmosfera sa isang iglap. Minsang sinabi ni Han Sanchen na hanggat ang pamilya mo ay hindi umaayon sa kanya, hinding-hindi niya tatanggihan ang pamilya mo. Ngayon, malinaw na nagbago ang sitwasyon, at ito ay may kaugnayan pa rin sa wikang Mo. Ano ang nangyayari sa tanong ni Mo Yanxiang? Pinaalalahanan niya ang wikang Mo na huwag guluhin, kung hindi, ilabas ang wikang Mo sa bahay ni Mo, ngunit ngayon ay tila, ang wikang Mo ay malinaw na nagdulot sa kanya ng problema. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!